Nakakain ka na rin ba ng maitim at mabahong puwet? Diyos ko, itong puwet ng baka na nabili namin ay may mga tai pa nga. Meron nga pala ako ditong puwet ng baka, mga mare. Ito nga pala yung kagugtong ng buntot na niluto kong kari-kari kahapon. Sayang naman kasi kung itatapon lang namin, kaya naman ito at lulutuin ko nga rin ito. Ito nga pala yung pinakatumbong, mga mare. Nagulat nga rin ako dito kasi pagdampot ko nga dito ay may lumabas na tae. Gagawin ko nga pala itong kinilaw, mga mare. Kaya naman, kinilaw na puwet ang ating lulutuin for today's video. Pero bago yan, syempre, kailangan ko nga itong linisin ng maigi. Napakabaho pa kasi nito at may mga tai pa nga. Sayang din naman kasi talaga ito kung itatapon lang, kaya naman gagawan din natin ito ng paraan. Ito nga nanggagaling sa pinakaloob yung tai, mga mare, kaya naman ayan, na tinutukan ko pa nga ito ng hose. Kailangan ko din kasi itong banlawan muna bago ko ito pahiran ng asin. Pero in fairness, mga mare, kasi kumpara sa ekup ay mas mabaho nga talaga yung ekup. Yung ekup ng baka, mga mare, baka kung ano-anong iniisip nyo. Ito nga pala yung mismong tumbong, mga mare. Meron din kasing tumbong na tinatawag, pero yun naman ay yung bituka. Pero ito, literal talaga na tumbong. Binanlawan ko nga lang din ito ng maigi para siguradong nga na malinis bago ko ito kuskusan ng asin. Pagkatapos nga ng mahabang pagbabanlaw, finally ito nga at kukuskusan ko na nga ito ng asin. Mas maraming asin nga ay mas maganda, mga mare. Matinding paglalamas na naman nga ito sa asin. Medyo mahapdi nga lang din ito sa kamay kasi rock salt itong aking gamit. Mas gusto ko rin kasi ito kaysa doon sa iodized salt. Natatanggal din kasi talaga nito yung mga nakadikit na dumi. Pagkatapos ko nga itong lamasin ng maigi ay binanlawan ko na nga din ito. Kailangan ko kasi itong banlawan muna bago lagyan uli ng asin at lamasin. Yung dito sa pinakaloob ng tumbong ay kailangan ko pa rin talaga yan kuskusin, mga mare. Sigurado kasi ako na napakadumi talaga doon. Pero yun nga ay hindi ko na nga napakita dito sa video kasi sobrang humahaba na nga itong ating video. Fast forward, mga mare, ito nga at nilubog ko nga ito dito sa mainit na tubig. Meron kasi itong mga balahibo na kailangan ko ngang tanggalin. Kailangan kasi itong banlian para lumambot itong mga balahibo. Para naman sa pagtanggal ng balahibo ay gumamit nga ako dito ng maliit na kutsilyo. Mayat maya ako nga rin ito binubuhusan ng mainit na tubig para talaga naman lumambot itong mga balahibo. Fast forward ulit, mga mare, ito nga at wala na nga itong kahit isang balahibo. Namitan nga rin pala namin ito ng blowtorch para naman tanggal talaga lahat. At dahil puwet nga ito, syempre kailangan natin siguraduhin na malinis talaga ito. Kaya naman ito at lalamasin ko na nga uli ito sa asin. Pangatlong beses na nga ito, mga mare, at ito na nga pala yung pinakahuli. Medyo nahapdi na rin kasi talaga yung aking kamay. Pagkatapos ko naman ito lamasin sa asin ay binanlawan ko naman ito. Hindi ko nga nabilang kung ilang beses ko ba ito binanlawan, basta napakatagal talaga, mga mare. Yung kulay itim nga dito sa tumbong ay hindi na talaga matanggal. Discoloration na nga ata yan, mga mare. Linis ko nga talaga ito ng maigi, lalong-lalo na nga dito sa pinakaloob. Pagkatapos nga ng mahabang paghuhugas ito nga at papalambutin ko na nga itong wet packs. Gumamit na nga pala ako ng pressure cooker, mga mare. Para naman bumango ay naglagay nga ako dito ng bawang at luya. Para naman magkalasa ay naglagay nga rin ako dito ng kaunting asin. Mga 1 oras ko nga itong sinalang sa pressure cooker, tapos ito nga